Ang partikular na sundalong ito ay hindi nakasuot ng uniforme ng militar upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling dinala niya ang kanyang asawa sa kasino, nakita niya ang dalawang tao na nagbuwis ng kanilang buhay. Sa ganitong tensyon, basta bumagsak ang kalaban, mananalo ang natitirang tao. Ang amo ng kasino ay naglabas ng bala, pagkatapos ay dinilaan ito bago muling ikarga ang baril. Paikutin ang magazine ng mabilis, pagkatapos ay itutok ang baril sa iyong ulo at hilahin ang gatilyo. Pero napakaswerte niya dahil hindi lumabas ang bala. Tapos binigay niya yung baril doon sa babae. Kinuha ng babae ang baril ngunit hindi naglakas loob na hilahin ang gatilyo. Dahil alam niya na lahat ng 5 bala ay pinaputok. Kung hinayla niya ang gatilyo ngayon, tiyak na mamamatay siya. Kung hindi ka maglakas loob na bumaril, maaari kitang tulungan. Kung maglakas loob kang barilin, hindi ka mapapatawad ng mga magulang ko. Kung natalo ka, kailangan mong tanggapin. Kung natatakot ka, pakasalan mo ako. Huwag mangarap sa kalagitnaan ng araw. Galit na galit ang amo kaya nagpasya siyang panatilihing nakatutok ang baril sa ulo ng babae at naghanda ng hilahin ang gatilyo. Sa kritikal na sandali, hinablot ng lalaki ang baril para pigilan siya. Nang aapi ng mga babae, lalaki ka ba? Kung may lakas ka ng loob, paglaruan mo ako. Kung gusto mong maging bayani, huwag kang magsisi. Ikaw ang magsisisi pag pinaglaruan mo ako, siguradong mamamatay ka. Hindi ako matatalo ng isang talunan. Makikita ko kung ano ang nakuha mo sa dulo. Okay, kung gusto mong protektahan ang babaeng iyon, barilin mo ang baril sa iyong ulo. Ngayon 1 na lang bala ang natitira at 5 bala na ang pinaputok. Kung bumaril ka, mamamatay ka. Salamat sa iyong atensyon. If you dare then shoot, if you don't dare hayaan mo akong tulungan ka. Limitasyon. Anak, dapat kang mamatay. Barilin. Huwag. Gumamit ng puwersa ang amo para magpaputok, ngunit hindi niya narinig ang putok ng baril. Nang makaramdam ng pagdududa, buong pagmamalaking inilabas ng lalaki ang bala. Imposible. Talo ka. Kahit pinahiya siya, hindi pa rin sumuko ang amo. Pagkatapos ay inihayag na gusto niyang maglaro ng malaki. Lalo na ang pagtaas ng bilang ng mga bala sa 2 mga bala. Hindi pa rin sapat ang 2 bala, matatawag lang na malaking laro ang 5 bala. 5 bala, gusto mo bang patayin ko ang sarili ko? Ayaw mo na bang mabuhay? Ang 5 bala ay nagbigay lamang ng isang pagkakataon upang mabuhay, ito ay masyadong mapanganib. Makatitiyak kayo. Kung gusto mo akong kalabanin tapos itong 5 bala ay sapat na para mapag-iba ang mataas at mababa, magpasya sa buhay at kamatayan. Maglakas loob ka ba? Ako ang pangkalahatang direktor ng Trio Group. Gayunpaman, walang makakatalo sa akin dito. Hindi ako matatakot sa'yo, laro tayo. Okay, ngayon ay mayroon lamang isang pagkakataon upang mabuhay. Hahayaan ko muna kayong mag-shoot. Baliw ka, 1 lang ang pagkakataong mabuhay at binigay mo sa kanya. Pag sumabog ang ulo niya, hindi niya makukuha ang gusto niya. Ngunit hindi mo magagamit ang iyong buhay bilang isang laro. Anak, kung mamatay ka, huwag mo akong sisihin. Itinutok ng amo ang baril sa kanyang ulo at hinayla ang gatilyo, ngunit walang bala na lumabas. Mamamatay ka talaga. Ngayon ay iyong turn. Huwag magpaputok. Hindi na tayo tumetaya, tara na. Totoo, hindi kailangan magpaputok. Kinuha ng lalaki ang baril at itinaas, saka itinutok sa kanyang ulo. Hindi. Mamamatay ka talaga. Hindi. Hinayla ng lalaki ang gatilyo, lumabas ang bala ngunit madaling nasalo ng lalaki. Paano ba yon? Ginamit mo yung kamay mo para seluhin yung bala. Martial arts lang ang hindi masisira. Kaya sa pagkakataong ito ay aaminin mo ang pagkatalo. So cool, siguradong siya ang Diyos ng militar na hinahangaan ko lagi. Lam Chu, tinakat mo talaga ako. Di ba sabi ko na, rest assured and watch the show. Tara na, huwag kalimutan ang ating pangunahing layunin. May problema sa makeup company ko dahil sa pakikialam mo ha? So ang gustong komprontahin ng pamilya Fee ay kayong dalawa. Tama ka, ginawa ko. So anong gagawin mo? Ipadala ang antidote dito ngayon. Basura ba na parang gusto mo akong takutin? Ayoko namang solusyonan sa usapan, di ba? Ituloy na natin ang laro. Ngayon ay iyong turn. Damn, kung barilin ako, hindi ba ako mamamatay? Ito ang aking teritoryo. Kung gusto kong maglaro ay maglalaro ako, kung ayaw kong maglaro ay huwag maglaro. Kung ayaw mo, kagatin mo ako. Yung tipong talo ka talaga pero tinatawag mo pa rin ang sarili mong Diyos sa pagsusugal. Hindi mo deserve na sabihin. Ang mga basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat na insultuhan ako. Agad siyang binetukan ng lalaki, saka pumunta sa gilid niya at pinagbantaan siya. Maglaro o mamatay. Huwag mo akong patayin, ibibigay ko sa iyo ang antidote. Sa anong batayan kita mapagkakatiwalaan? Hindi mo ba nilagyan ng baril ang leeg ko? Kung hindi kita bibigyan ng antidote, pwede mo akong patayin. Tapos magsalita ay agad niyang inilabas ang antidote sa kanyang bulsa. Eto na ang antidote, sundin lang ang instructions dito.
Gamitin ang formula na ito upang gumawa ng gamot pagkatapos ay idikit ito sa iyong muka at maghintay ng 3 araw. Agad na ibinaba ng lalaki ang kanyang baril at kinuha ang antidote. Sundin mo ang mga tagubilin sa itaas para gumawa ng gamot, huwag niya tayong linlangin. Sige, tatawag ako para gumawa ng gamot. Binigyan na kita ng antidote, kailangan mo akong bitawan. Dapat tanggapin ang pagkatalo, dali-daling iabot sa akin. Natalo ako kay Mr. Lam pero hindi sa'yo. I fought you together with him kaya syempre nanalo siya. Salamat. Hindi problema. Ano ang kailangan ni Miss Chi, dapat kong itanong para malaman. Kinailangan kong magtrabaho ng husto upang mahanap ito. Ito ay isang bagay na maaaring ialay sa pamilya ng Fee. Kung ibibigay ko ito sa iyo, paano ko mapapanatili ang aking buhay? Pamilya, Pai. Tama. Ibigay mo dito, tapos hindi kita papatayin. Mayroon kaming antidote. Hindi natin kailangan yan. Sa kanilang dalawa yon, walang kinalaman sa amin. Tama, totoo naman ang sinabi ng babae. Magtatanong ako sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba? Kahit patayin mo ako, hindi kita ibibigay. Agad na tinutok ng lalaki ang baril sa ulo ng amo saka nagpaputok. Kung mamatay man ako, hindi kita mapapatawad. Pumunta at sabihin sa pamilya ni Fee. Kung gusto nila akong harapin, halika at harapin mo ako ng maayos, huwag kang gumawa ng anumang dirty tricks. Lam Chu, ang Diyos ng militar na minsang binanggit ni Ama ay pinangalanang Lam Chu, maaaring siya iyon. Tanong ko ulit sa huling pagkakataon. Ibibigay mo ba? Nagbilang ako mula 3, 2, ibibigay ko. Sir Lam, salamat sa iyong kabutihang loob. Hindi kailangang maging magalang. Baka naman nine-love siya kay Lam Chu at gusto niyang agawin sa akin. Today I will spare your life, go and tell Fai's family. Pero kung ano man ang layunin, idirekta mo lang sa akin. Sir Fee, ninakaw ni Lam Tu ang bagay na iyon. Itong basura, hindi na kita kailangan. Si Mr. Fee, may hawak siyang baril at pinagbabantaan ako. Dapat tulungan mo akong maghiganti kay Lam Chu. Kung hindi ko papatayin si Lam Chu, hindi ako tao. Mr. Fee, tulungan mo akong makaganti, tulungan mo akong patayin si Lam Chu. Ikaw yung tipo ng basura, walang kwentang tao. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon, siguradong makakabawi ako sa'yo. Ilang araw na lang ang engagement party nila, gusto kong gawing libing ang kasal nila.